Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. So tayo po ay nasa unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o tinatawag nating Adbiento. Sabihin nyo nga po, Adbiento. So, konti lang naman po ang bata dito, no? Karamihan sa atin talagang matanda na, tumanda na sa pagdiriwang na ito. Kaya inaasahan dapat, no, na mas lumalalim na ang ating pong pag-unawa at pagtingin sa mga nangyayari sa liturhiya ng ating simbahan. Hindi tayo simba lang ng simba. Kailangan din natin natututunan ang mga pagkilos, yung mga daloy ng ating pong pagdiriwang. No, kahapon, huling araw ng Nobyembre, huling araw din para sa taong kasalukuyan at sa liturhiya natin, no, yung tinatawag na mga karaniwang panahon. 34 na linggo yan. Pagkatapos ng pagdiriwang ng Kristong Hari, yung susunod na linggo, yan na ang unang linggo ng Adbyento at pagsisimula ng bagong taon. So Happy New Year, kumbaga, no? Bagong taon, bagong simula para sa atin pong lahat, lalong-lalo na pagdating sa atin pong liturhiya. Kaya ngayon din, ang isang makikita po ninyo na pagbabago sa ating liturhiya ay yung pagsisindi ng mga kandila sa korona ng Adbyento o tinatawag natin na Advent Wreath. Ngayon kasi, no, parang may gumagawa pa ba ng Advent Wreath sa inyo? Dati kasi, di ba, pag sa mga eskwelahan, yung pagpasok ng December, kasi malapit lang yung maikli lang yung panahon, no? Christmas party na ng December 15 o 16, kaya yung mga estudyante, ang mga project niyan ay Advent Wreath. Diba yung bilog?
tapos lalagyan mo ng kandila. At pagtapos ng klase, iuwi ng mga estudyante para gawing decoration din sa bahay. Kaya lang, yun nga, ngayon medyo nawawala na yan. Hindi na natin binibigyan ng pansin. Kasi ang Advent Wreath o korona ng Adbyento, yan ay tutulong sa atin sa ating pong paglalakbay. Sa kung ano ang mga dapat na gawin, dapat nihanda para po sa inihintay natin. Kaya nga 4 na kandila, sumisimbolo sa 4 na linggo. Malinaw po ba? Uy. Dapat pala sa inyo, i-require tag-iisa, no? Pero maganda rin kasi po na natututunan natin ito para na ituturo nyo din sa inyong mga anak o sa inyong mga apo kung bakit may ganyan. Kasi pag dinala nyo sa simbahan, ano yan? So dapat alam nyo rin kahit papaano sagutin. So, 4 na kandila, sumisimbolo sa 4 na linggo. Kaya nga, Advent Wreath, kasi ito ay para sa panahon ng Adbyento. So, pagkatapos ng panahon ng Adbyento, papasok tayo sa tinatawag na panahon ng Pasko ng Pagsilang o Christmas season. So, may kanya-kanyang season. Ordinary season o ordinary time, Advent season, Christmas season, and then Lent season, Easter season. Yan yung mga season natin. So may mga kanya-kanyang panahon para maihanda ang ating mga kalooban spiritually din. Malinaw pa po ba? Baka inaantok na kasi pag mga ganitong usapin, ayaw na naman. Boring kasi, di ba? No? Pag nagkakatikais, boring. Kaya nga mayroon tayong visual aid na ginagamit din para talagang mas maintindihan. So ngayon, 4 na linggo, sa unang linggo, ang paalala sa atin, ang ating pagdiriwang, lalong-lalo na no, sa ating pong ebanghelyo na sinasabi ni Kristo, mag-ingat kayo. Mag-ingat na wag maubos ang oras o igugol ang oras sa sobrang, wala naman, pero magumon sa katakawan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang matakaw. Sa paglalasing, ay tayo ng mga tatay na narito, no? Ngayon pa lang naghahanda na ng kanilang, nag-i-stock na ng tanway, emperador, ano pa ba mga iniinom ninyo? Parang laging doon, no? Uy, December 1 na. O, malapit na. December 24. Saan tayo bibili? Kailangan na natin mag-stock kasi baka magkaubusan. Ganun yung isip ngayon eh. Tama ba? Eh sabi ni Kristo, huwag magugumon ang ating po mga sarili sa katakawan, sa paglalasing. Yung katakawan po, 'di ba yung 'di ba may tinatawag tayong takaw tingin? 'Di ba no? Yung takaw tingin lang. Lalo na pagdating sa pagkain, yung kuha ka ng kuha, tapos hindi mo naman kakainin, hindi mo naman uubusin, yung takaw tingin yon. Pero hindi lang naman sa pagkain, tayo nagiging matakaw. Nagiging matakaw ang mga tao ngayon sa pamimili. Basta may makitang sale, basta makitang mayroong 50% off, bibili yan ng bibili. Akala mo naman bago. Alam niyo yung mga 50% sale, yan yung mga hindi nabili last year. Kung kala nyo makakatakas kayo, kala nyo makakalusot kayo ha. Kaya nga mura eh. Kasi patapos na ulit yung design, maglalabas na naman, magbabago na naman ng mga kung ano yung po pwede maging uso. Pero kung tutusin, last year yan. Pero tayo, mura. Halika na, bili na tayo, mura eh. Sabihin nyo nga ulit sa katabi, huwag kang matakaw. Punta mo. Diba? Nasasayang lang kasi. Kasi darating si Kristo, kung tutusin po, no,
ang ipinagdiriwang natin at ipagdiriwang yung kanyang unang pagdating. Ipinanganak na siya eh. Dumating na siya. Si-celebrate lang natin. At inaasahan natin yung kanyang pangako na muli siyang darating. At habang tayo po ay naghihintay sa kanyang muling pagdating, magandang suriin natin ano ba ang ating mga nagiging paghahanda. Maganda po yung sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica. Sabi niya, sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Kung anong uring pamumuhay ba tayo? Yung pamumuhay natin, puro katakawan, puro paglalasing, puro alalahanin sa mga bagay na hindi naman dapat at hindi essential o hindi importante. Mas tutuloy ang Pasko kahit wala kang bagong damit. Matutuloy ang Pasko, darating at dumating si Kristo kahit walang pagkain. Kaya hindi mo kinakailangan mag-alala at mag-intindi na mag-intindi at aabangan nyo sila mekos-mekos para makapangutang kayo. Kung wala, edi wala. Kung anong mayroon, edi yun. Problema lang natin kasi sinanay natin ang ating mga sarili, sinanay at sinasanay natin din ang mga bata ngayon na dapat mayroong bago. At ang mga bago, puro panlabas. Kasi yung ugali, luma pa rin. Kaya kahit anong bago ang isalpak natin sa ating mga katawan, kung hindi babaguhin ang ugali, walang pagbabagong mangyayari. Yung pagdiriwang natin, wala. Pang-picture lang yan, pang-post lang yan. Pero yung reality, wala. Watak-watak. Kanya-kanya. Pang-post lang, may post lang. Kaya ito po, nawa sa pagdalo natin, 4 na linggo, tayong magsasama-samang maghahanda. Na sana nga, dumating na siya. Kung hindi man, di okay lang. Maghahanda tayo ulit. Ganun naman po, Aasamin natin na dumating na si Kristo. Pero hindi siya darating para magbigay ng problema sa atin. Kaya wag nating ipaparamdam na para bang naku naman, magpapasko na naman, saan kaya tayo kukuha ng pambili? Saan kaya tayo, paano ba ito? Parang, di ba yung disposition, parang problema ang pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon ang solusyon sa lahat ng ating mga paghihirap. Kaya nga sabi dito, di ba? Makakaharap, sana asamin ninyo na makaharap natin ang anak ng tao sa kanyang pagdating. Suot kayo ng suot ng maganda siguro, Imbis na mga damit, yung t-shirt, polo, blouse, ang bilhin nyo na, isuot ninyo barong. Naintindihan ba yun? Yung barong. O kaya gown. Para pag dumating ang Diyos, pikit ka na lang. Okay. Ready na. Ikaw pa ang pumili, di ba? Ikaw pa ang pumili. Kasi kadalasan yung patay, di ba? Ang pumipili yung mga, di ba? Ihanda mo din. Kaya nga, pinaghahanda tayo. Tapos ayaw mo naman. At least ikaw pa mismo. Ihanda mo na rin yung make-up. Ito yung dapat. Yung blush on. Ano pa ba ang tawag sa ganyan? Di ba? Suot tayo ng suot na hindi naman natin talaga magagamit sa pagdating ng Panginoon. Muli yung disposition natin, maging excited tayo, maging masaya tayo sa paghahanda natin. Hindi tayo dapat na momoblema at huwag mong poproblemahin ang maraming bagay sa mundong ito. Amen?